sigurado po tayo uusok na naman po ang mga tumbong ng mga dilawan, piklawan, at ng mga simpatizer ng NPA. Lalong-lalo na itong si Terry Redon dahil parang ikinumpara ni Senator Robin Padilla itong mga to na parang mga langaw nga daw na nakatungtong po sa kalabaw. So alam naman natin sa mga panahon po ngayon kung sino ngayon yung kalabaw, kung sino yung kumbaga ang pinapatron ng mga to. Dahil nga parang ang lalakas nga ng loob ng mga kumag na to, gawa ng napapansin ni Senator Robin Padilla na itong mga prosecutor, binabanatan yung mga senator judges pagdating po sa kanilang pagdidesisyon kung paano tatakbo po yung impeachment trial. Tulad na lang po ng sinasabi nilang threshold kung saan kung ilang boto po yung kailangan na makuha para nga po ma-impeach si BP Sara, nakikialam po yung prosecution kung ilan po dapat ang bumoto para po ma-impeach si BP Sara dahil nga may mga senador na nakakulong, meron pong hindi makakagilap. So, doon nila binabase at parang gusto nila sila yung masusunod kung ano yung magiging threshold ng magiging botohan po pagdating po ng final judgment po ng impeachment ni BP Sara. So, ito panoorin po natin itong mga binitawan ni Senator Robin Padilla dito sa mga prosecution na nagpipiling mga langaw na nakatungtong po sa kalabaw. So ito panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambira. Yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ano Robin? nangyayari? Lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara. Lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba, pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas. Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling Actually, totoo yung sinasabi rito ni Lito Banayo tungkol dito sa pamimigay ng ayuda. So, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mga insensitive, hindi nila alam na sa ginagawa nila, mas pinaparamdam lang nila sa mga mahihirap na ito kayo ay may mahihirap lang. Kayo, nililimusan lang namin kayo. Sa panahon ngayon, gising na po ang taong bayan pagdating po sa pamimigay ng ayuda at naiintindihan na po ng marami na yung perang ibinibigay po ng gobyerno ni Bongbong Marcos pera rin po ng taong bayan. At take note, hindi lang po hindi po lahat ng pera na dapat ibalik o ibigay, gawing ayuda sa mga mahihirap, hindi po yan 100% napupunta po talaga sa mga mahihirap. Baka nga po kalahati niyan napupunta po sa bulsa ng mga magnanakaw. Dahil alam naman natin, itong si Bongbong Marcos, konsentidor po ito pagdating po sa pagnanakaw ng mga katauhan niya, especially yung mga nakadikit sa kanya. So, yung pagkakaiba po kasi ng ni BP Sara, ng mga Duterte, ni Senator Robin Padilla, alam nila yung nararamdaman ng mga mahihirap na nasa dulo ng laylayan. Andyan yung alam nila na
kapos talaga sa pang-araw-araw. Kaya yung pagmimigay ng ayuda, instead na makatulong yan kay Bongbong Marcos, mas lalo pang nakakasama sa kanya kasi mas parang ipinaparamdam pa sa mga mahihirap na kayo ay mga mahihirap at yung ibinibigay ng gobyerno, yan ay limos para po iboto uli yung mga yung mga gusto ni Bongbong Marcos na manatili sa pwesto, yan uli parang suhol, di ba? Yan yung sabi nga nila. Yung ayudang ibinibigay ni Bongbong Marcos, bukod sa suhol yan, parang limos yan para sa mga mahihirap. Huling, actually, pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, yung ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Yun, tama. Paborito kayo ng Sir. Yung tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw yung payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa-UDC tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat Tama nga naman, di ba? Itong impeachment, pinapakita sa taong bayan na hindi raw karapat-dapat si VP Sara na makabalik o makatakbo sa pagiging presidente gawa ng betrayal of public trust daw. So, paano malalaman ng mga taong bayan na mas maintindihan, kumbaga, kung ano ba yung itinatakbo ng impeachment? Dahil kung dadaanin nga sa mga terminong legal, terminong technical, talagang medyo mahirap intindihin. Yung mga hindi nga abogado na medyo mataas naman yung pinag-aralan, hindi masyado nga maintindihan. Dahil iba-iba interpretation, di ba? Abogado nga, nag-aaway-away sila sa interpretasyon ng batas eh. What more yung mga hindi abogado. Kaya nga mas maganda yung naging rito ni Senator Robin Padilla, na masyadong gawing technical at legal yung mga termino. Mas maganda nga gawin Tagalog lahat ang mga sinasabi para mas maintindihan. At the same time, tama rin yung sinasabi niya na dapat i-cite in contempt yung mga prosecutor na bumabatikos sa mga senator judges.
Dahil sa impeachment court po, ang mga senator judge po ang pinakamataas at dapat nirespeto. Pero sa ginagawa nga ng prosecution, parang nga silang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw na piling nila, mas mataas po sila sa senator judges dahil ang backer nila nandun sa Malacanang na pasimuno po ng impeachment. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.